Po sa inyong mga dumadalo ng banal na misa sa kanilang mga tahanan. Madalas pong mangyari na mayroon tayong iba't ibang pagtingin, interpretasyon o opinyon sa mga bagay po na ating nakikita, kahit halimbawa ito'y iisa lamang o gayon din sa atin din pong mga karanasan. Halimbawa, mayroon tayong nakita o naranasan na tayo magkakasama, pero dahil mayroon tayong iba't ibang pagtingin bilang tao, ay naiiba rin ang ating interpretasyon sa mga nangyayari sa ating buhay. Tingnan po natin ang nangyari sa mabuting balita. At ngayon po ating pinagdiriwang ang pagbabagong anyo o transfiguration ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa mabuting balita, naging puting-puti ang kasuotan ng ating Panginoon, anupat walang makapagpapaputi ng gayon. Siguro ito'y kumikinang sa kanyang pagkakaputi. At itong pagbabagong anyo ng ating Panginoon, ang layunin niya para makita ito ng kanyang mga alagad, sapagkat isinama niya ang tatlong mga alagad niya na sina Pedro, Santiago at Juan, ay upang palakasin ang kanilang kalooban, sapagkat noong panahon pong iyon ay nalalapit na ang pagdurusa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus at nalalapit na ang kaniyang kamatayan. At dahil diyan, nais palakasin ni Jesus ang kanilang kalooban sa pagsasabi sa kanila sa pamamagitan ng kaniyang pagbabagong anyo na magtatagumpay siya sa kamatayan at siya'y mabubuhay na maguli na magkakaroon ng kaluwalhatian sa kaniyang buhay. Subalit hindi ganito ang napansin o interpretasyon ni Pedro, sapagkat ang kaniyang pagtingin ay ganito. Nais niya na manatili na lamang doon sa bundok na iyon, sapagkat ang pakiramdam niya napakamaginhawa sa panahong iyon, na para bagang sila'y naroon na sa kalangitan. At marahil ay totoo nga po, sapagkat ang transfiguration of Jesus ay patikim ng kalangitan, pasilip sa tagumpay ng ating Panginoon sa kamatayan at kasalanan. Ibig sabihin, parang naroroon na rin sila sa langit. Kaya nais ni Pedro na manatili na lamang doon sa pagsasabi, Jesus, dito na lang po tayo at kami gagawa ng kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Sa pagsasabi natin ito, ay babalikan natin kung ano talaga ang tunay na layunin ng pinagdiriwang natin sa araw na ito. Una, naisipaalam sa atin ng ating Panginoon na kahit anong mangyari sa buhay na ito, magkaroon man tayo ng maraming pagdurusa, ay sa huli dadanasin natin ang kalwalhatian at pagtatagumpay. Hindi lang dito sa buhay na ito ay marahil maaaring magkamit ng tagumpay ang mga taong nagsisikap sa kanilang buhay. Halimbawa, ang estudyanteng nag-aaral ng maayos at namumuhay ng matapat, tatamasahin niya ang kanyang mga pinagpupunyagian. Subalit, ang ating buhay hindi lamang dito sa lupang ibabaw. Ating pinaghahandaan ay doon sa kabila. At kailangan muna nating danasin ang mga naririto sa ating buhay para tamasahin naman natin ang hinahangad nating kalangitan doon sa kabilang buhay. Subalit, pangalawa, mga minamahal na kapatid, ang nais sabihin ng ating Panginoon kay Pedro sa kanyang mga alagad at gayon din sa ating mga tao ay ganito. Huwag nating tatakasan ang ordinaryo nating buhay. Mayroon po tayong mga normal na buhay. Yung pagpunta nila sa bundok, yun ay pansamantala lamang. At hindi yun mananatili, hindi sila titira doon. Bagay na nagsasabi kay naisipaunawa ni Jesus kay Pedro na huwag takasan ang mga bagay sa mundo. Kung atin pong susundan ang pagbabasa ng mabuting balita na ito, pagbaba ni na Jesus sa bundok ay makikita nila
at makakasalamuha ang isang lalaki na hihiling sa kanila na palayasin ang sumasanib na masamang espiritu sa kanyang anak. Bagay na nagsasabi na kahit man parang maluwalhati ang kanilang naranasan, pagbaba nila, normal na naman. Maraming tao na naman ang lalapit sa kanila para humingi ng pagpapagaling at makinig sa kanilang pangangaral. Normal na buhay. Mga minamahal na kapatid, kapag halimbawa tayo ang lagi nating naiisip ay ating mga pangarap o yung mga hindi pa nangyayari sa ating buhay at hindi naman natin hinaharap ang mga pangkasalukuyang nangyayari sa ating buhay, parang balewala rin. Parang tayo magiging isang leader na ang tinitingnan lamang yung kanyang mga pangarap, subalit naiiwan naman ang kanyang mga relasyon sa kanyang mga kasama. Parang isang tao na dinadanas lamang ang kalwalatian ng buhay, ang kasaganaan, ang kaginhawahan, subalit naiiwan naman ang walang pakiramdam sa kanyang mga kasama na kapwa niya tao. O di kaya isang ama na ang nakikita lamang ay ang kanyang mga pangarap na personal, subalit naiiwan naman ang kanyang pamilya. Mga minamahal na kapatid, itinuturo sa atin ng mabuting balita sa araw na ito na maaari nating hangarin ang mga mangyayari pa sa ating buhay dito sa lupang ibabaw at gayon din sa kabilang buhay, ang kalangitan. Subalit, manatili tayong nakalapat sa buhay na ito, lapat sa karanasan at huwag nating tatakasan ang mga nangyayari sa ating buhay. Kasama na rito ang mga pagsubok at problema sapagkat ito ay sangkap upang ating matanggap at maranasan ang tagumpay natin sa hinaharap. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.